pagka humihina yung piso, mas marami tayong dollars ngayon na kailangan i-spend para mabayaran yung utang. So, ibig sabihin na artificially na i-inflate yung value ng foreign debt natin. And that is a problem. So, yan yung isa sa mga consequence ng pangungutang. Ang nangyayari niyan is since about 30% of our debt is foreign, naaapektuhan ito sa fluctuations ng foreign exchange natin. Dito muna tayo sa maaaring nakikita nyo pong epekto ng sigalot. Lalo na kung hahaba pa po itong sigalot na ito kasi naririnig natin hindi lang Israel, US at Iran yung na-involve dito kasi nga si Iran yung mga base militar sa mga kapitbahay niya nagkaroon din ng pag-atake niya tapos hindi rin papayag na hindi re-rest bakit marami ng mga pangyayari meron pang pinalubog na barko ang submarine ng US outside na nasa international waters na so nagiging malaking issue na rin po ito pero sa kabuuan ano po yung mga nakikita ninyong impact o epekto common na dyan yung presyo ng ng langis natin. Maliban pa doon, ano pa yung mga dapat na konsideran ng ating pamahalaan na pag-aralang mabuti kung paano sosolusyonan? Isa-isahin natin, Admar, kasi medyo marami-rami yan. Pero sisimplihan natin ang paliwanag. Unang-una is nabanggit mo na yung presyo ng produktong petrolyo. Yan yung pinakaunang direktang maapektuhan. Now, ang Iran po kasi, mga kababayan, hindi naman sila major producer ng langis. O hindi sila kagaya ng Saudi Arabia o ibang mga bansa na malakas mag-produce ng langis. Ano lang sila mga nasa pang-anim lang sila sa mundo. No? And their production is around mga 4% lang. Ang issue pa nga sa Iran is sanctioned yung bansang yan. So, hindi sila talaga makapag-supply ng marami. Pero ang issue mga kababayan is hindi yung production. Ang issue is yung lokasyon kung nasaan yung gulo ngayon. Naririyan yung sinatawag na Strait of Hormuz na kung saan dyan dumadaan ang 20% ng produktong petrolyo sa dinadala ng mga tankers. At kapag kayan nagkaroon ng pagbara, kagaya na nangyayari sa ngayon, asahan ninyo na tataas ang presyo ng langis. Bakit? Kasi madidelay yung supply. So yun yung una. Ikalawa, kada karga nila ng yung mga tankers, no? Kada karga nila ng crudo sa mga tanker, may insurance po yan. At ngayon, ang insurance po ng kada barko ay napakataas na ng premium. At yung additional cost na yan ay pinapasa nila yan sa mga consumer. Kaya asahan po ninyo na magtataas po talaga ang presyo ng produktong petrolyo sa mga darating na araw. No? In fact, minomonitor ko nga, Admar, yung presyo ng langis sa yung Brent crude. At lumagpas na siya ng $80 per barrel. No? Sa nakikita ko ngayon, live ito, no? Nasa $84 na siya. At kung titingnan niyo na mabuti yung chart, talagang bumulusok siya pataas. No? So talagang makita natin yung drastic na epekto nitong gulo na ito sa presyo ng produktong petrolyo. Now, since ang ekonomiya po ng Pilipinas, we are heavily dependent on oil. No? We're heavily dependent kasi wala naman tayong pagkunan. Nag-i-import tayo. Many of our industries are dependent sa langis. So asahan ninyo na mayroong kaagad inflationary effect yan sa mga industriya. Hindi lang yun, ang kuryente po mga kababayan, bagamat kokonti lang po yung mga power plant natin na gumagana ng diesel, yung mga planta na gumagamit ng coal, no, at kung iba pang mga materyales na kailangan sa pagpuproduce ng kuryente, gumagamit po yan ng produktong petrolyo pa rin. So asahan po natin na magkakaroon ng paggalaw sa presyo ng kuryente, sa payan. Ganon din sa pagkain. Kasi sa pagkain naman, Admar, ang dadali dyan yung transportation cost. So anything na may involved ng transportation, asahan nyo na tataas ang presyo. Pagkain, mga inaangkat na mga gamit, pamasahe sa eroplano, masahe sa barko, anything that involves petroleum, tataas po yan. Pero Admar, meron akong itadagdag dito na medyo hindi masyado napag-uusapan pero napaka-importante. Magkakaroon po ito ng epekto sa palitan ng piso sa dolyar. Kasi ang nangyayari po ngayon, mga kababayan, tandaan natin na ang ating ang crudo, no, ginagamit natin ay
inaangkat po natin yan at binabayad natin dyan dollars. Yung petrodollar na sinasabi. Nagmahal. Ibig sabihin ngayon, mas marami tayong dollars na kailangan gagamitin para bumili ng produktong petrolyo. At kapag mas maraming dollars ang lumalabas, ang nangyayari niyan is humihina ang piso. At kapag humihina ang piso, nagmamahal yung mga inaangkat natin. So, ibig sabihin, kapag humina ang piso, may epekto yan sa presyo ng mga ini-import natin. Number one dyan is pagkain. So, magkakaroon ng tinatawag na secondary effect yan dun sa mga iba pang mga produkto na binibili natin, yung mga inaangkat natin. So, Admar, given the extent ng epekto nito, widespread ang inaasahan ko na epekto dito. Kaya no wonder nakita natin sa balita concerned mga ibang mga kababayan natin sa magiging epekto nito, at sa palagay ko dapat pinaghahandaan to ng ating gobyerno kasi nga widespread ang magiging epekto nito. At nakadepende rin ito, Admar, before I pass it back to you, nakadepende po ito kung gaano magkatagal itong operation na ito. At kung mag-escalate pa ito at kung ito ay lalawak pa. Kasi mukhang, by the looks of it, mukhang either magkaroon ito ng ceasefire sa mga darating na linggo or baka magkaroon pa ng escalation. Wag naman sana na magkaroon ng escalation kasi pag nagkaroon to ng escalation, ay magiging mas lalong malala ang epekto nito sa maraming mga bansa at mas malala ang magiging epekto nito sa mga bansang kagaya ng Pilipinas na nakadepende tayo sa importation at nakadepende tayo sa produktong petrolyo, Admar. Opo, kumbaga lahat na yan kasi dolyar yung gamit natin sa pag-aangkat at tayo pa naman yung meron na tayo, dapat nga magtayo na tayo ng Department of Importation natututok dito po. So sa lahat na, hindi lang pagkain, lahat ng mga inaangkat natin, mga produkto, wala na ba tayong alternatibo po ukol dito, Prof? Ano ang nakikita nyo pong parang pinakamabilis na pamamaraan na para maibsan or i-embrace na lang talaga natin yung impact? Well, we do have options. Hindi pwedeng walang option. We do have an option. Sa ngayon kasi, ang langis natin, binibili natin yan mostly from OPEC. But there are options. And nakadepende pa rin to, Admar, sa foreign policy natin. Kasi titingnan mo Russia is selling oil at discounted rates right now. In fact, Russia is selling oil to countries like China and other places at discounted rates. So, kumbaga, makikinabang tayo if makakuha tayo ng reliable sources. Now, there are countries like Canada, for example. So, Canada nagpo-produce ng produktong petrolyo, pero medyo malayo. Kasi tatawid pa ng Pacific Ocean yung tanker. At itong Canada, dito kami, hindi naman kami, nagpo-produce kami ng produktong petrolyo, pero most of that goes to the US. So, ibig sabihin, kung makakapag-fill man kami ng demand, ng pangangailangan, hindi ganun karami. So, given the geography and the proximity, Russia seems to be a very good option. Pwede rin sa China, kasi ang China, bumibili sila ng langis mula sa Russia at sa iba pang mga lugar sa Central Asia. At ang nangyayari dito is nire-refine nila yung petroleum. Pwede tayong kumuha sa China as well ng refined na petroleum. So, meron pa ring option, Admar. Hindi pa naman end of the world yan para sa atin kasi may ibang option. Ngayon, the fact na tayo bumibili ng langis exclusively sa OPEC, sa mga bansang kaalyado ng Estados Unidos, mga kababayan, that is by choice. Pinili yan ng gobyerno natin. Pero kung titingnan po ninyo, kung meron pa rin mga option, ay definitely may mga iba pa rin option, Admar. We can definitely source energy from non-traditional sources like Russia, for example. Sa mga panahon ngayon na masyadong maraming uncertainty, kagaya nito nangyayari sa gitnang silangan, we need to keep our options open. Kasi kapag hindi open yung ating mga options, mangyayari po niyan is mako-confine tayo sa sitwasyon na lululokin na lang natin kung ano man yung mangyayari. We will just accept it like it is. Kagaya halimbawa, may mga proposal, Admar, na mag-reduce na ng work days from 5 days, 4 na araw na lang pasok daw sa trabaho kasi nga naman kung magko-commute ka, gagamit ka pa ng gasolina. Yung gobyerno mismo babawas ng paggamit ng gasolina.
work from home na lang. I mean, this all can be avoided if we keep our options open. So, kumbaga, this is the time when we have to rethink about our foreign policy rin. Kasi if our foreign policy is the one that strangles us, no? Kumbaga parang inaano tayo, parang nakatali tayo, hindi yun maganda, hindi yun mainam para sa ating mga kababayan at para sa ikauunlad ng ating bansa, Admar. We need to keep our options open for this. Opo. At batay naman dito ngayon sa utang natin, no? Ito yung sabi ko nga sa intro ng ating programa, ito yung record-breaking, record high na hindi natin pwedeng maipagmayabang. Umabot na tayo sa 18.13 billion pesos. Unahin ko lang muna yung utang natin panlabas. Dolyares din po ba yan? At automatic po ba pag humina ang piso, tumataas din yung ating utang? Oh, about 80%. So, ganito. Sa kabuuang utang natin, yung utang panlabas, about 35%. Of the 35%, mga 80% yan in US dollars. And then yung remainder niyan, maraming mga iba-ibang currency. Merong yen, meron pang mga Australian dollar. So magkakaiba yan, no? Pero overwhelming majority niyan is in US dollars. Now, nabanggit ko kanina, Admar, na because of the war na nangyayari ngayon dyan sa Iran, yan ay magkakaroon ng epekto yan sa ating, sa palitan ng piso sa dolyar. Hihina yung piso. At kapag hihina yung piso, ang mangyayari niyan is yung mga utang panlabas natin, which is about 30%, yan ay posibleng lumaki. Not because umuutang tayo ng bago, no. Simply because pag humihina yung piso, mas marami tayong dollars ngayon na kailangan i-spend para mabayaran yung utang. So, ibig sabihin na artificially na i-inflate yung value ng foreign debt natin. And that is a problem. Also, yan yung isa sa mga consequence ng pangungutang. Ang nangyayari niyan is, since about 30% of our debt is foreign, naaapektuhan ito sa fluctuations ng foreign exchange natin. So, that is problematic. Kasi kapag lumala itong sitwasyon na ito, at lalo pang humina ang palitan, ang mangyayari nito is lalaki yung utang natin na wala naman tayong inutang na bago. Kumbaga dahil sa exchange rate, lumobo yung utang. Now, nabanggit mo kanina na record-breaking. Totoo yan. Itong utang natin ngayon is the highest, kung titingnan yung debt to GDP ratio natin, ito yung highest in more than 20 years, Admar. Huli tayong, in terms of debt to GDP ratio, mga nasa 63% tayo ngayon. Huli tayong naging 63% dyan. Noong mga 2004-2005. So, more than 20 years, mga kababayan. And yet, makikita ninyo umuutang tayo, pero we are not in a pandemic. Yung rates at which we are borrowing, parang kapareha nung panahon na may pandemic. Yung gobyerno natin, gumagastos, parang nung panahon ng pandemic. Wala naman tayong pandemic ngayon. And then kung tatanungin mo yung ordinaryong mamamayan, tatanungin mo, Admar, sasabihin mo, ramdam nyo po ba ang itong mga inutang na to? Most likely, sasabihin nila sa iyo, hindi nila nararamdaman yan. And nakita din natin ito in terms of dun sa GDP growth. Consistently, ang gobyerno, nagtatarget sila ng paglago ng ekonomiya, lagi naman hindi nila nami-meet yung target. Kasi ang idea dito, mga kababayan, ito yan. Kung kayo uutang, sa gobyerno, kung ikaw uutang, dapat itong pangungutang na ito, maka-generate ito ng paglago ng ekonomiya. Kasi kapag lumalago yung iyong ekonomiya, ang mangyayari niyan is, kahit na umuutang ka, basta yung paglago ng ekonomiya ay mas mahigit kaysa sa paglago ng iyong pangungutang, okay lang yun, sustainable yun. Kasi ang mangyayari yan eventually, dahil lumalaki yung ekonomiya, yung debt to GDP ratio mo lumiliit. Sa sitwasyon sa Pilipinas, kabaliktaran. Ang nangyayari is, umuutang tayo, mas mataas yung antas ng pangungutang kaysa sa antas ng paglago ng ekonomiya. Kabaliktaran nung magandang senaryo. So, at ito ay hindi sustainable. Kung magtutuloy-tuloy ito, Admar, ang mangyayari sa atin is that magiging parang kagaya tayo ng Japan. Ang Japan kasi, more than nasa mga 200% na yata ang kanilang debt to GDP ratio, and yet, ang magkagandahan sa Japan, kaya ng ekonomiya nila. Kasi most of their debt is actually in yen.
Okay, most of their debt is in yen. So hindi sila subject dun sa fluctuations. Hindi masyado. And hindi kagaya sa Pilipinas na mahina yung fundamentals ng ating ekonomiya. Hindi kagaya ng Japan. Sa atin mahina yung fundamentals. So kapag masyadong malaki yung inutang natin, baka manumbalik tayo yung panahon ng 1983 na kung saan na hindi natin nabayaran yung ating mga obligations. At nag-declare tayo ng default, nag-intervene ng IMF, panahon din ng Marcos din yon. Kung maaalala po ninyo, yung mga matatanda nating mga kababayan, it seems to me history is repeating itself, Admar.